Ikinabahala ng Pangulo kung paano na-corner ng 15 kontraktor lamang ang 20% ng pondo para sa mga proyekto kontra baha ng gobyerno. Inilabas niya ang listahan ng mga ito. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay magkwentuhan tayo tungkol sa nangyayari sa ating Pangulong, si Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang labang kontra korupsyon. Lalo na pagdating doon sa mga proyektong may kinalaman sa pagkontrol ng baha. Hindi naman siguro kailasan nyo na kamakailan ay may ibinunyag si Pangulong Marcos na medyo malaki. Lumalabas kasi mula July 2022 hanggang May 2025. Gumastos ang gobyerno ng napakalaking 545.64 billion pesos sa mga proyekto sa pagkontrol ng baha. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Ang laki ng pera, no? Pero sa lahat ng yan, halos 100 bilyon ang napunta sa mga kamay ng mga kontraktor. At 5 dyan sa mga kumpanya na yan. Yung Legacy Construction, Alpha and Omega, St. Timothy, EGB Construction, at yung Road Edge Trading. Halos lahat ng lugar nandun sila. May proyekto sa halos lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Ang justification sa pagpili ng kontratista ay para sasabihin, pagbigyan naman natin yung local. Di ba? Para naman yung mga maliliit na kontraktor, may trabaho naman sila. Mas mabilis kasi kung local. Kausap mo yung tao eh. So mukhang kaduda-duda. Ngayon si Pangulo parang nag-iisip tuloy. Interesado siya diyan. Kaya nag-utos siyang ng buong investigasyon para tingnan kung may kahina-hinalang nangyayari sa pagitan ng mga kontraktor na to at sa ilang tao sa gobyerno. So gusto niyang siguraduhin na lahat ng may ginagawang mali ay papanagutin. Isipin mo kung may ninakaw ka, kailangan mong bayaran, di ba? So ganun din dito. So hindi naman sa iyo yung pera. Pinagkatiwala lang sa iyo ng taong bayan pagkatapos kung saan mo ginagamit at binubulsa mo yung karamihan sa pondo ng bayan. Hindi tama yon. Para mas maging transparent, sinabihan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na bigyan siya ng listahan ng lahat ng proyekto sa pagkontrol ng baha mula sa nakaraang 3 taon at alam nyo kung ano, ilalathala ng ating Pangulo ang listahang yon para makita ng lahat kung saan napunta ang pera. Parang pinapakita mo yung resibo mo sa lahat para malaman nila na ginastos mo ng tama yung pera. So dito magkakabukingan dito. Sino yung corrupt, sino yung puro kalokohan ang ginagawa sa gobyerno. Walang ginawa kundi mangupit ng mangupit. So ngayon, bakit napaka-importante nito? Well, tungkol sa pagtigil ng korupsyon sa pamamagitan ng pagpapakita sa lahat kung ano nangyayari, mababantayan natin ng mga bagay-bagay at masisigurado natin na hindi nasasayang ang pera ng taong bayan. Sinabi pa rin ni Pangulong Marcos na hindi siya pipirma sa kahit anong budget na hindi sumusunod sa mga plano ng gobyerno. Gusto niya pong siguraduhin na bawat piso ay ginagamit ng maayos at ginagamit ng tama ayon sa ipinag-uutos ng ating batas. Pero may mga ilan sa ating mga kababayan natin na medyo nagdududa. So natatandaan niyo pa siguro yung tatay ni BBM, si Ferdinand Marcos Sr.,
ay kilala nung araw na hindi nagkaroon ng magandang pag-alis sa ating gobyerno. Kaya nagtataka yung ilan sa atin kung seryoso ba talaga itong si Bongbong Marcos sa kanyang drive against corruption. Iniisip nila, lilinisin niya ba talaga yung mga bagay-bagay na yan o pakitang tao lang yan at pampapogi. At mayroon ding issue ng utang. Kahit pigilan niya ang korupsyon, malaki pa rin ang utang na kailangang bayaran ng Pilipinas dahil doon sa pandemya. Parang sinusubukan ayusin ang tumutulong gripo habang nasusunog pa rin ang bahay mo. So, pero kahit papano, sinusubukan niya naman, di ba? So, in fairness to the President, nag-e-effort siya na talagang puksain ang korupsyon, alisin ang kultura ng korupsyon sa ating pamahalaan. So sa pamamagitan ng pagbubunyag, no, yung pagpapakalat, no, ng mga pangalan ng mga kontraktor na to at ang kanyang pangakong paimbestigahan tong lahat na mga bulastog na to. Humakbang siya ng tama, no? Nasa tamang direksyon ng ating presidente. Kailangan lang nating maghintay siguro at tingnan kung tuto pa rin niya at talagang makakagawa siya ng pagbabagong matagal nang inaasam ng sambayan ng Pilipino. Personally, ako naniniwala na seryoso ang Pangulo nang magkaroon ng isang tunay na pagbabago sa ating bansa. Ngayong pagdating sa legal na usapan, may kapangyarihan ng Pangulo na gawin ang lahat ng ito. Bilang Chief Executive, siya ay may tungkuling siguraduhin na nasusunod ang mga batas. In fact, pwede siya mag-utos ng investigation, kontrolin ang mga departamento ng gobyerno at siguraduhin na ginagawa ng lahat ang kanilang trabaho. Nasa kanya yung kapangyarihan na yan. Meron din tayong mga batas na tulad ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung Republic Act 3019. At yung Government Procurement Reform Act na tumutulong sa kanya para labanan ang korupsyon. Yun ang kwento natin. Sinusubukan ni Pangulong Marcos na linisin ang gobyerno at siguraduhin na ginagamit ng maayos ang pera natin. I would repeat, pera natin yan. Magiging mahirap na trabaho to para sa Pangulo. Pero sana magawa niya at maayos niya ang ating gobyerno at mawala na yung kultura ng korupsyon. At kung magagawa yan ng ating Pangulo, abay isang magandang kasaysayan ang hinuhubog ng ating kasalukuyang leader. So ano po ang tingin ninyo? Sana po ay maging tagumpay ang laban na ito laban sa mga corrupt public officials. At hari nawang magsimula na ang tunay na pagbabago sa ating bansa. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po.